prank yan. Feeling ko prank yan. Hello mga ka-pride! Welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Teeth like truth, I bite through the shame. The pride's calling back and I'm staking my claim. Siyempre, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang viral na video sa social media na may kinalaman sa isang breakup. Bago yan, can I get a like? So ayun nga, syempre malamang nakita mo na yan at napadaan na sa iyong Facebook feed o ibang social media account. Ang tanong ng karamihan, pwede bang makasuhan yung nag-post? What? Kahit na siya naman talaga yung biktima. Paano nga ba na ituturing na isang cyber libel ang isang pagpo-post? Meron kasi tayong mga elements ng cyber libel. Hindi feelings mo ang pinag-uusapan natin dito, kundi ang batas. Kaya dapat lagi tayong may legal basis o legal na basihan, hindi puro chismis lang. So saan nga ba nakabase ang cyber libel sa ating batas? Ito ay nakabase sa Revised Penal Code o RPC, Articles 353, 354 at 355. Meron din tayong Republic Act 10175 o ang tinatawag na Cybercrime Prevention Act of 2012. Pwede rin nating pagbasehan ang Supreme Court case na Disney versus DOJ. So, bago maituring na isang cyber libel ang isang post sa social media, kailangan present ang lahat ng elements ng cyber libel. Tara, himay-himayin natin. Una sa lahat, dapat may imputation o paratang. Ibig sabihin, may pinaratang kang masama. Syempre, masama, alam nga naman mabuti. Masama doon sa ipinost mo sa social media. Halimbawa, sinabihan mo mabisyo yun. Lagdo-droga, ganun. Magnanakaw, kahit wala ka namang basihan. Etc. na alam mong makakasira sa kanya. Ayon yan sa Revised Penal Code Article 353. Pangalawa, dapat may publication. Ibig sabihin na published. Paano? Kapag yan ay na-post sa mga social media kagaya ng Facebook, TikTok, Instagram, o kung ano mang Facebook media or social media na meron ka. Delikado ba pag nag-comment? Yes, pwede kapag nanggatong ka. Oh no! Lalong-lalo na kung ikaw yung nag-upload ng video. What? Pag cyber libel, published yan sa social media. Compare dun sa libel lang na published sa newspaper, magazines, mga ganon. Pangatlo, dapat identifiable yung sinasabing tao na siniraan. Identifiable, ibig sabihin namumukaan, hindi naka-blur. Ibig sabihin, alam mo na siya yun, siguradong siya nga yun. Paano kung walang muka? Paano kung hindi pinangalanan? Maaari pa rin yung pumasok kapag masyado naman obvious yung clue. Halimbawa, nagbigay ka ng initials, tapos alam mong siya lang naman ang meron nun sa buong mundo. So, identifiable yun. Pasok pa rin sa banga. Pang-apat, kapag meron kang malis o masamang intensyon, ano bang purpose mo baka mapinost? Para mapahiya? So, kapag gano'n, pasok na pasok meron kang intensyon. Maliban sa fair comment, may public interest at may sapat na basihan. Pang-lima. Yan, lima. Ito na tayong tinatawag na. Kapag ginamitan ng computer o internet, yan, pasok na pasok yan sa cyber libel. Ang halimbawa niyan, social media, emails, vlogs, websites, kahit yung chat nyo kapag pinost yan, yung mga convo nyo. Siyempre, ang legal basis pa rin natin ay ang Revised Penal Code. Section 4, Paragraph C at ang Republic Act number 10175. Kaya tandaan natin na bago tayo mag-post sa social media, think before you click, diba? Yes! Madala sa emosyon. Tanong, kapag nag-like ka ba, liable ka? Hindi. Depende yan. Base sa Disney versus DOJ, kapag nag-like ka lang naman, hindi ka naman maaring makasuhan basta-basta. Pero kapag nag-comment ka rin at nakisawsaw, nakigatong ka rin, ayun, pasok ka sa banga, Jai. Kaya tandaan natin, hindi lahat ng nag-rant, hindi lahat ng rant sa social media ay safe.
Hindi lahat ng post ay pasok sa freedom of speech. May limitations yan at saka dapat accountable ka rin sa lahat ng post mo. At hindi porke nag-viral tama na. Hindi porke marami ang sumang-ayon, i-consider na tama na. Lagi natin tandaan na ang batas ay walang pake sa feelings mo. At kung nagustuhan nyo pa ang mga ganitong vlogs, of course, don't forget to subscribe to my YouTube channel. At like, share, pwede ka rin mag-comment kung hindi ka sang-ayon sa mga sinabi ko. Once again, this is Chris and you're watching White Lion Returns. Thanks for watching. See ya, mga bride!